Ngayon guys, pag-usapan natin yung isa or number one na kadalasan na pumapatay sa negosyo. Maraming dahilan guys, maraming reasons. Pero ito yung pangunahin or number one or kadalasan na naririnig ko or nakikita ko kung bakit bumabagsak yung isang negosyo. So kung negosyante ka or nag-uumpisa ka pa lang sa pagnenegosyo, panoodin mo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo para maintindihan mo ano nga ba itong pumapatay sa isang negosyo. So ito yung dahilan kung bakit tayo nalulugi. Na pagsasama natin yung benta or yung kita ng negosyo natin sa personal money natin. Ano ibig sabihin nito? Ito yung pagkumita ka sa isang negosyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng puhunan ng 1,000 pesos. And then kumita ka, naging 1,500 pesos na yan. And then meron tayong mga pangunahing pangangailangan katulad ng pagkain, monthly bills, panggala at marami pang iba. Ang nangyayari, yung kinita natin na 500 doon sa 1,500 pesos is nagagamit natin na pangbayad or pang araw-araw natin na pangangailangan. Ang masama pa nito, pati yung puhunan natin na 1,000 pesos is nagagamit din natin. So ang nangyayari, imbis na mapaikot yung puhunan natin na 1,000 pesos, ay nagamit pa natin na pang gastos sa ating mga araw-araw na pangangailangan or even sa ating monthly bills. So bago tayo mag-proceed sa problema na yan, ito muna ang dapat nating dandaan. Dapat meron tayong dalawang klaseng income. Ito yung passive income at yung active income. Yung passive income natin guys, secondary income lang dapat yan. So bago ka tumalon sa pagnenegosyo, which is yung passive income, dapat magkaroon ka muna ng stable na active income. Yung active income mo guys ay yung ating mga trabaho. Dapat kaya munang i-sustain ng ating trabaho yung ating mga pangangailangan. So yung kinikita natin sa ating trabaho or active income, diyan natin kukuha yung ating mga personal needs or yung mga pambayad natin sa ating monthly bills. And then syempre, from active income, diyan tayo kukuha ng pangpuhunan. So ibig sabihin, kapag meron na tayong pangpuhunan, pwede na tayo mag-start sa negosyo. So magkakaroon na tayo ng passive income. So meron ka ng active income at meron ka ng passive income. Kuya Sep, paano naman kung wala talaga akong active income? Nag-resign na kasi ako kasi yung kinita ko sa trabaho ko or yung last nakita ko sa trabaho ko, pinang negosyo ko na. So nagtayo ako ng sari-sari store. So yun kasi yung pinakakaraniwan na pwede nating inegosyo, which is yung sari-sari store nga. Ganito ang dapat mong gawin. Ulitin ko, halimbawa, nag-invest ka ng 1,000 pesos sa sari-sari store mo and then kumita yan ng 1,500 pesos. So, meron kang puhunan ng 1,000 pesos, ihiwalay mo agad yung 1,000 pesos. And then yung kinita mo na 500 pesos, kumuha ka dyan at least 200 pesos or 300 pesos para sa personal na money mo. So, and then yung 200 pesos, pwede mong i-save yan for emergency fund or i-reinvest mo. So, kapag nag-reinvest ka, yung 1,000 pesos mo magiging 1,200 pesos na. So kapag 1,200 pesos na yung puhunan mo, ibig sabihin yan, mas lalaki yung kita mo. Kung dating 1,000 pesos lang, ngayon 1,200 pesos na, may chance yan na madoble. Halimbawa, na doble, naging 2,400. Gaya ng ginawa natin nung una, from 1,200 pesos, itabi mo agad yung puhunan mo at kumurot ka doon sa kinita at mag-reinvest ulit. Mas lumalaki yung investment, mas lumalaki yung kita. So ibig sabihin, kapag mas lumalaki yung investment or yung puhunan natin, mas magiging stable yung ating negosyo. So meaning to say, papaikliin lang natin, pinaka-importante sa lahat sa pagnenegosyo, wag na wag mong gagamitin as personal money yung puhunan mo. Dapat na papaikot mo yung puhunan mo kahit anong mangyari para hindi mamatay ang iyong negosyo. At higit sa lahat, dapat meron kang emergency fund na kahit wala kang benta, wala kinita sa loob ng isang buwan, at least meron ka emergency fund para manatiling buhay ang negosyo mo. So yun lang guys para sa video na to. So kung may natutunan ka, please don't forget to like this video and share. At i-comment mo na rin guys kung anong insight mo or anong gusto mong sabihin sa akin para sa video na to. So yun lang guys, thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell pa with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming salamat muli at God bless. Appear!